Hello guys, let's talk about relay, no? Saan ito ginagamit? Ano yung mga iba't ibang klase nito? So, paano yan i-check? Gamit ang ating mga tester. So, ang ating mga relay is ginagamit as a switch, no? Pang close na mga circuit at saka yung mga protector, no? So, may iba't ibang klase yan. Kaya meron siyang SPST, SPDT, DPDT na kung saan is itatakil natin throughout the discussion of this video, no? So, mapapansin nyo sa caption, nilagay ko yung mga pin niya, no? Kung ano mga tawag dyan, kung nasa dyan yung coil or yung supply, saka yung mga terminal na nagsuswitch, okay? So, sa relay, meron tayong tinatawag na normally open, normally close. Okay, merong common yun, okay? So, nandyan naman sa ating caption, pwede nyo balikan kung masyadong mabilis yung ating video. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung i-actual test. Paano hanapin yung pinaka coil niya. Saka yung kanilang mga switching pin, no? Okay, katulad ito hinahawak mo yan. Ito is single pole, single throw na type. Okay? So, isa lang yung ano niya. So, sa mga ganitong relay, ito, pag chinek mo yung coil, natural may deflection, okay? May contact dapat. Kasi kung ano yan, kung open yan, hindi yung gagana. Okay? So, ang ganitong relay, kailangan masupplyan muna. Okay? Kung yan ay 12 volts, dapat supplyan mo ng 12 volts bago mag-conduct, bago mag-switch on yung ating pinaka relay. Okay? Paano natin malalaman kung nasaan yung coil side? No? Madali lang. Tingnan nyo lang magkatapat na terminal siya yung pinaka-supply niya. Okay, yung coil. Okay? So, i-check natin ito ulit. Ayan, nakapansin nyo. Okay? Pasensya na medyo napababa pala yung camera natin. Okay. Yan, yun yung magkatapat. So, yun yung ating coil side supply, no? Okay? Pwede mong i-test yan through diode, diode, continuity mode, or resistance mode. Pero may marireading ka, but it is normal na may maread ka kasi may resistance yung ating coil, no? So, ang walang reading dyan is yung pinaka-switch kasi normally open siya. Okay? Tandaan, magkakandak lamang siya kapag may supply siya na 12 volts. Depende doon sa klase ng relay kung anong supply ba yung hinihingi niya. Okay? So, naka-indicate dyan kung normally open siya or closed. So, nakikita yung symbol na yan, okay. Medyo maliit lang pero nandiyan naman, nakalagay naman siya. So, SPST siya. Single pole, single throw. Okay? So, madali lang siya i-test. So, ito naman, itong relay na to, bali 6 pin siya. So, ganun ulit, hanapin mo lang yung supply yung coil. Then, yun maiwan siya yung pinaka-terminal niya. So, double pole, single throw siya, no? So, normally open din. Okay? So, ito yung isang type. Okay? So, ayan yung coil. Okay, mas malinaw dito. Then, ito yung pinaka, ano niya, contact side, yung kabila. Ito yung B. Yung A yung isa, no? So, ayan, normally wala ka dapat masukat yan. Okay. So, next. Ito is another form of SPST. Okay. So, coil side. Then, yung switch niya, normally open pa rin. Okay. Wala yata tayong normally close para mapakita ko sa inyo. Pero madalang ang gumagamit nun. Okay. So, kasi ang idea is to switch yan. No? Paano mo pa yan isi-switch on kung naka-onan dati kahit walang power. Okay. Ito naman isa na to is double pole, double cross type. Okay. Yan. Okay. Ito yung walang contact. Ito yung may contact. Yung dalawang nasa outer, siya yung may contact yan. Okay. Yung middle, yun ang wala. Okay. Yun yung normally open. Normally close yung nasa gilid, no?
So, ulitin natin, no? Coil side. Okay, yung supply. Okay. Ito yung normally closed. Ito naman yung normally open side. Okay. So, kalimitan yung ginagamit sa mga speaker. Protector sa mga audio out ng ating mga amplifier. Okay, yun yung nagsiswitch off kapag may problema yung ating output section. Okay, so napakaganda ng may relay. Okay, so maiwasan ang pagkasira ng inyong speaker. Okay, so ito naman is another type. Ito yung single pole double throw. Okay, so may palatandaan nyo kung nasa yung supply. Yung nasa tatlong terminal na side, yun nandun yung supply. Yung nasa middle kasi yun is common. Okay, ito normally open. Yung kabila is normally, wala kang contact na masusukat dyan. Yung kabila na to, yun yung normally close niya. Okay, medyo may problema to. So, may problema to relay na to. Okay, so but may magtatanong yan, pwede ba natin i-repair yan? Pwede ho, lilinisan nyo lang, open nyo lang yung shell niya, dililisan nyo lang yung contact. Kung wala naman kayong pamalit. Pero kung may pamalit kayo, is palitan nyo na para mapadali ang trabaho. Okay? So, ito yung isang good. Okay? Ayan, may contact yung normally close. And normally open, walang contact. Okay? So, pasensya na po, tayo lang kasi nag-video, no? Kaya minsan na-off yung ating subject sa camera, no, off-centered. Ika nga, pupunta sa ibang angle. So, ito, so mapapansin nyo, may makintab sa ilalim. Yan yung pinaka-solenoid niya or yung coil side. Yan, madalas makita yan. Sa ibang relay, medyo nakatago. Okay? So, ito, yan, is good din siya. So, paano naman pag magre-replace tayo ng new, no? Paano hanapin natin? Okay, so dapat same rating ng voltage ng ampere at saka same type, no? Para wala tayong problema. Okay? So, yan kasi is gumagamit ng mga supply na dapat kung 6 volts, 5 volts, tama yung kuhanin mo, no? So, magkakaroon tayo ng isang discussion paano yung ito gamitin as a power switch. So, gagawa ako ng isang video, i-apply natin yung mga, lalagyan natin ng transistor, no? So, madalas yung makikita yan sa mga TV na may mga protect circuit, mga CRT nung araw, no? Although ngayon is mga LED TV na, so, kaunti na lang or most of the time, hindi na sila gumagamit ng mga relay, okay? So, in case na ma-encounter nyo sa inyong pagre-repair is mabuti nang alam nyo. Thank you for watching and thank you for your listening. God bless to all of you.